Isa sa mga salitang Iloco na madalas marinig pero bihirang mapagtuunan ng pansin ay ang salitang ngarod na pangkaraniwang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan ng mga Ilocano dito sa Nueva Ecija at iba pang rehiyon ng mga Ilocano. Apan tayo ngarod. Kay Wen ngarod. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ayon kay Sir Ben Domingo Jr., isang Ilocanong manunulat, guro ng Communication, Language and Journalism sa Universidad ng Pilipinas at Central Luzon State University. Ito ay may lalim na hindi basta-basta maipapaliwanag, lalo na kung hindi mo gamay ang wikang Iloco. Aniya ang ngarod ay salitang Iloco na ang katapat sa Tagalog ay nga o oo nga, pero depende sa konteksto ng gamit. Bagamat sinasabi ng ilan na ito ay particle sa Ingles, para kay Sir Ben, ang klasifikasyon nito bilang salita ay ekspresyon na ang anyo ay panugtong na isinisingit sa pangungusap, hindi para magdagdag ng kahulugan, kundi para magbigay ng bigat o damdamin sa sinabi. Inahalintulad niya ito sa Batanggenyo na baga o ba, mga salitang idinadagdag para iparating ang diin o pakikiisa. Sabi sa English, particle ito. Pero hindi ako naniniwala, parang hindi particle. Ang akin, ang klasifikasyon nito bilang salita ay expression. Anong klaseng expression? Ito ay isang appendage. O ano ang appendage? Ito ay panugtong ikinakabit sa salita na wala namang tuwirang kahulugan, kundi nakasanayan lamang sa wikang Iloco. Na sa Tagalog, lalong-lalo na sa mga taga-Batangas, ay ang katapat nito yung baga. O baga, o ba. Di ba no? Na wala namang kahulugan yun, kundi nakasanayan lamang form of linguistic expression. Ayan. Na isinisingit para bigyan ng diin yung sinabi. Ayon pa kay Sir Ben, mahirap hanapan ng eksaktong katumbas sa Ingles ang salitang ngarod. Minsan pwedeng indeed, minsan then, o what's next. Pero depende sa kung paano mo ito ginamit at sa mga kasamang salita. Isa ito sa mga salitang Iloco na walang tuwirang katumbas sa wikang Ingles. Bagamat ulitin ko, ang pinakamalapit ay indeed o then. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay indeed o then ang katumbas nito. Depende sa kung paano nagagamit. Sinabi din ni Sir Ben na pwedeng tanggalin ng ngarod sa isang pangungusap at maiintindihan pa rin ito. Pero kapag dinagdag ito, mas ramdam ang damdamin ng nagsasalita at mas nagiging malapit ang dating sa kausap. Pero dahil nakasanayan doon sa kumpas at imbay ng pagsasalita para mabigyan ng lapit o closeness yung pag-uusap nila at iparamdam yung sincerity ng pagkasabi, andun yung ngarod. Bagamat sinabi anya niyang ito ay pag-ugnay, nilinaw nitong hindi ito pag-uugnay na gramatikal. Ito ay pag-uugnay na kultural, isang paraan ng pagpaparamdam ng pakikipagkapwa o kaisahan sa kausap. Sa ibang bahagi ng mga rehiyong Ilocano, mas madalas na ginagamit ang salitang ngay bilang kahalili sa ngarod na tinawag nitong dialectal variation. Depende ito kung saan lumaki o saan galing ang isang Ilocano. Hindi maikakaila na ang paggamit ng salitang ngarod ay nagsisilbing marker ng pagkakakilanlan, isang panandang nagsasabi na kaisa kita. Sa isang usapan ng parehong Ilocano, ang salitang ito ay tila tulay ng kultura at pagkakaunawaan. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.